Hi guys! Ako yung Konyang ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Pag-uusapan natin ngayon kung mahirap ba talaga ang pagluluto ng Chinese foods dito sa Hong Kong. Marami kasing nagtatanong at nagsabi na gustong-gusto talaga nila mag-apply dito sa Hong Kong. Ang kaso lang, problema nila ay paano ang pagluluto? Wala naman kaming experience sa pagluluto ng Chinese foods. Gaano ba talaga kaselan ang mga amo dito pagdating sa pagkain nila? Naku guys, nakarelate ako sa inyo kasi dumaan din ako sa pagiging first timer. Lalo na ako, wala talaga akong alam sa pagluluto. Kagaya nga sa lutong Pinoy nga, hindi nga ako nagluluto dyan sa Pilipinas. Kasi nga, ang nagluluto talaga, umaasa talaga ako sa pagkain, yung luto ng aking mama. Hanggang ngayon gusto ko yung mga luto niya. Kaya hindi talaga ako fan sa pagluluto. Kaso lang, kailangan talaga nating matuto. Lalo na kapag tayo ay mag-apply ng trabaho as domestic helper. So, yun talaga ang pinakaunang gagawin natin. Ang lutuan sila, pakainin sila sa ating mga niluluto. Gaano ba kahirap lutuin ang mga Chinese foods? Nakakatakot, di ba? Baka mamaya, hindi nila magustuhan ang ating pagluluto. Guys, ito ang gagawin ninyo. Kasi kung tutuusin, napakasimple lang talaga ang pagkain ng mga Chinese dito. At saka, hindi sila pihikan. Pero hindi lahat ha. Meron pa rin, hindi naman kasi pari-pariho, meron pa rin mga amo ang pihikan pagdating sa pagkain. Kailangan talaga ma-meet mo yung gusto nila, yung panlasa nila. Pero, karamihan sa mga amo dito, simple lang ang kanilang pagkain. Kaya, paswertihan. Dahil marami ang gusto ng simpleng pagkain lang dito, yung mga employers na yan, yun ang pag-uusapan natin. Kasi guys, ang gusto lang talaga ng mga employers dito, yung mga pagkain nila ay steam. At saka, kunting gisa lang. Ayaw nila yung mga prito, lalo na mga isda. Ayaw talaga nila yung mga prito-prito. Kung prituhin mo man yan, kailangan may sauce. So, ang maisim na talaga natin kaagad dyan, sweet and sour. Gustong-gusto nila yan guys, yung mga sweet and sour pork, sweet and sour na isda, yung mga ganun. Pero, mas gusto pa rin nila yung steam lang. Steam na chicken, steam na isda, steam na minced pork, o maghanap na kayo. Mag-search kayo guys, hindi talaga mahirap magluto, no? Ang gagawin ninyo, kung wala talaga kayong alam sa pagluluto, wala kayong idea kung ano yung mga niluluto ng mga helpers dito, mag-search kayo sa YouTube. Marami dyan. How to cook. Halimbawa, may nakita ka, tingnan ninyo sa fridge or sa freezer ng inyong mga amo kung ano yung mga karne ang nandyan. Halimbawa, kung may nakita kayong isda, search ninyo sa YouTube kung how to steam fish Chinese style. Lahat ng mga how ninyo, how to cook, how to steam, how to fry like this, lagyan ninyo ng kasunod. Example, how to steam minced pork Chinese style. Yun, marami na kayong makita na recipe dyan. So, ang gagawin ninyo kapag may nakita kayo, sunod ninyong tingnan kung ano yung mga ingredients na nandyan. Ang piliin ninyong mga recipe, yung madali lang ninyong makita or mabili sa tindahan or sa grocery store. And then kapag may nakita na kayo na pwede ninyong lutuin, ilista ninyo yan guys. Alam niyo ang ginagawa ko dati, bago ako mag-day off, kasi baguhan talaga ako dito, wala akong alam na kung saan pupunta. At saka, kailangan ko muna, hindi muna ako maglakwatsa. Tingnan ko muna kung ano yung problema ko sa loob ng bahay. So, ang problema ko is hindi ako marunong magluto. Ang ginawa ko, kapag may bakanting oras ako, dapat meron akong mailista na mga recipe niyan. Meron talaga akong notebook, bumili talaga ako. Ililista ko yung mga recipe. Kahit na 5 recipe ang may lista ko sa isang linggo. Sa next linggo na naman, 5 na naman, so may 10 recipe na ako. Pwede ko yung lulutuin. Try ko, experiment. Pakunti-kunti lang, i-experiment mo yan. Ipatikim ninyo sa inyong mga amo. Kasi guys, sa isang lutuan, halimbawa dinner, kung 3 members of the family lang yan sila, 3 lang sila sa loob ng isang bahay, ang gusto lang kasi nila, may gulay, isang main dish, at saka kung minsan, basta 3 menu, or 3 ano lang yan, pagkain, or minsan 2 lang ang lulutuin mo. Ganun lang yan guys, basta hindi mawala yung karne or isda, or di kaya yung gulay talaga. Steam lang yan sila. So maglista kayo. And then, kapag may nailista na kayo,
mag-try kayo, mag-experiment kayong lutuin sa kanila. Kung magustuhan nila, yun, i-check ninyo yung recipe na yun. Para sa susunod, meron ka nang maipapakain sa kanila. Gusto nila to. Hindi mo makalimutan kung paano mo gawin dahil nakalista na nga. Ang sa susunod naman yan, kung may nakita na naman kayong iba dyan, tingin-tingin kayo ng mga recipe. Ganun lang yan guys. Wala nang imposible ngayon. Wala nang salita na hindi ka marunong. Kasi nasa social media na yan, ma-Facebook man yan or ma-YouTube. Marami ng mga tutorials ngayon. Marami guys masasarap yung mga pagkain. Pero simple lang talaga. Nasa isip lang kasi natin na pagkain Chinese ay napakahirap lutuin. No, nagkamali kayo. Mas mahirap pa nga yung mga luto natin kasi marami tayong mga ricado nilalagay dahil gusto natin pag-isa pa lang ay maaamoy na natin yung aroma, yung sarap ng pagkain na niluluto natin. Pero sa kanila, hindi. At kapag ikaw ay maalat ka magluto, iwasan nyo yan dahil no talaga sa kanila ang maalat. Hanggat maaari, ayaw nila maglagay ka ng asin. O di kaya, maglagay ka naman ng asin, dash lang yan. Yung mga pakunti-kunti lang. Pero, ang iba talaga malasahan talaga nila na may asin ka nilagay o meron kang nilagay na pampalasa. Ayaw nila yan. May mga amo or karamihan sa mga Chinese, ayaw nila yung mga preservatives, mga bitsin-bitsin man yan, yung mga pampalasa. Dapat ikaw ang mag-adjust. Kasi yung panlasa natin is maalat. Wag na wag yan guys, bawal sa kanila ang maalat. Ang pagkain nila dito walang lasa. Kaya isipin niyo yan. Ang gawin niyong pangpalasa is yung oyster sauce. Yun, malasa na yan guys. Kahit gaano ka complicated yung lulutuin ninyo, bawal ang asin. Ang asin kasi pang ano lang yan siya, pang marinate, pero konti lang talaga. Ang ano kasi pagluluto nila dito guys, kahit anong karne pa yan, ang marinate nila, halos pari-pareho lang. Oyster sauce, sesame oil, soy sauce, cornstarch, minta, tsaka asin na kunti lang, hanggang pang pabalance lang ng lasa, yung ganun. Pero yung gawin mong pampalasang asin, yung bitchin, o ano pa yung mga pampalasa nilang powder dito, wag. Tingnan ninyo yung mga nasa kusina, kung ano meron sila. Yun lang, doon ka lang mag-stick. At tsaka tanungin ninyo ang inyong mga amo, kung ano ba sila, okay ba sila pagdating sa, mayroon kasi guys, halimbawa, yung mga chicken broth na nabibili dyan sa grocery, ayaw pala nila noon. Kaya tanungin ninyo kung ano yung mga ayaw nila bago kayo mag-decide ng pagluluto. At pagdating sa pagluluto naman, kung baguhan kayo dito, mag-usap naman kayo kung ano yung mga ayaw nila. Minsan, si amo, kung sino sa kanilang mag-asawa ang may oras, ay sila talaga ang magtuturo sa inyo. Dahil wala kang ang ka-idea kung anong gusto nila. Kailangan guys, communication lang. Magtanong kayo kasi mas gusto nila yung magtanong ka. Huwag kayo mag-pretend na marami kang alam. Kasi nga guys, mahirap magbida-bida. Kung wala ka namang alam talaga, hindi masasayang lang yung mga ingredients, ayaw nilang kainin nun. Kaya magtanong kayo. At yun guys, ang pinaka-effective na gagawin ninyo, manood kayo ng mga tutorials. At kung first time niyo yung lutuin yan sa kanila, konti lang talaga ang lutuin. Take note ha, bawal yung lagi kayong mayroong mga leftover. Ayaw nila yan. Kaya guys, manood kayo ng mga tutorials. Marami kayong matutunan. At try ninyong isubscribe yung mga Chinese na nagpo-post or nag-a-upload ng mga Chinese foods na niluluto nila dahil yan talaga, authentic talaga yung mga niluluto nila. Tingnan ninyo kung ano yung mga ingredients na nandyan at hindi kayo mahirapan hanapin kung saan kayo bibili sa palengke man o sa grocery. At huwag kayong mag-alala kasi yung iba dyan or karamihan ng mga nag-tutorial ng mga Chinese, yung mga ano nila, yung mga videos nila ay may subtitle na English. So, hindi kayong mahirapan. Sana nakatulong ang video ito at sa mga tips na binigay ko sa inyo. Thank you for watching. Bye! Good luck sa pagluluto!